Ayun, so good evening guys. Ngayon ay Monday ulit, May 20, 2024 at gumaganda yung gumaganda yung galaw ni PSE natin. So nag-game siya ngayon 6,682.78. So makiat tayo ng 0.97%. So dahil diyan makita mo dito halos berde o walang galaw yung ibang big caps. Pero marami nga po yung gumalaw na big caps dito. Kaya lang, net foreign sale pa rin naman, 248.11 million, then foreign sell pa rin yung market natin. So umakyat tayo ng malakas, sumipa tayo ngayon malakas ngayon dahil dito sa mining sector natin, si nickel. Nag-up yata to ng halos, ilan ba yung up net? 9%, more than 9% yung galawan niya. So mga nabasa ko kanina, yung metal products, gold particularly is tumataas. So yung mga metal products natin, tumataas yung mga global prices. Tapos ang nakita ko sa balita si Elon Musk nandito sa bandang Indonesia. So para sa mga EV para sa parang Starlink niya. So anyway, ewan ko connected doon sa mga EV vehicles din niya kasi sumipa yung mga mining na stocks natin, di ba? So normally kasi sina APX yung umakyat last time. Ayan, hindi ko napansin kung gumalaw din si APX natin. Anyway, nonetheless, marami nga po sa stocks natin is gumalaw and then may bago na naman tayong Libiste stocks, itong si Rojas Holdings natin. Ayan, so Rojas Holdings Incorporated, naka-trading halt siya ngayon, pero nag-ceiling yung price niya. Nag-ano siya, di ba? Titignan ko May 20 eh. So ceiling yung price niya, 49.48% kanina. So yun nga, mag-invest dito ng malaki si Mr. Leandro Libistre. So ang dami niyang pera, no? 5 billion o 50 billion yung nabasa natin na i-invest niya dito sa medyo lugi na company natin. So mukhang siya bumibili lahat ng mga lugi na stocks during this time. So RCI sa kanya yan, tapos si Rojas, tapos si ABS, di ba? SPNEC na lang yung ayaw gumalaw dito sa mga libiste stocks natin. Tapos Converge, nanguna dito sa lisahan natin, parang nag-breakout yata ng konti yung price niya. So nag-up siya ng 2.67%. Tapos malakas yung tulak niya. So last Friday net foreign sell siya. Pero ngayon, meron siya net foreign buy na 14.54 million. Ayan. So kaya siguro nag-trending si Converge. Pa-reverse yung direction. Tapos si nickel nga natin, nag-up po siya ng 9.85%. And then meron siya 1.16 million na net foreign buy dito sa market. So tinulak yung price niya. So representative na rin siguro ng properties itong si Meg natin kasi siya yung malakas yung sipa sa kanila. So nag-up siya ngayon ng more than 4.97%, pero maliit lang yung net foreign buy, 1.61 million. Kaya nagtataka tuloy ako, ano ba to? Trap ba tong ginagalaw ng market natin kasi umakyat siya, umakyat yung mga big caps natin, pero wala namang pondo. Mas marami pa rin yung lumalabas na foreigners. So tingnan natin for the coming few days. Kep, so walang tigil si Kep natin. Congrats dun sa mga malakas yung loob na bumili. Another 12%, 12.21% yung galaw niya. Tapos si RCI natin, napagod siguro ng konti. Gain pa rin naman siya, 2.44%. Pero sumipa to nung umaga. Kala ko ito na naman eh. Ceiling na naman ang usapan natin. So sumipa siya nung umaga. Nag-close siya, negative 16.4K net foreign sale. Tapos si Rojas nga is another new stock natin na magiging under ni Libiste. Ang dami niya pera, no? Bata. Pero ang dami ng pera ni Leandro Libiste natin. Okay? So yun po yung bumuhay sa market natin is another Libiste stocks plus yung ating mga mining. Ayan. So disclaimer po, as usual sa mga viewers natin, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa trading, sa market, due diligence na lang po kung ano yung stocks yung bibili mo. And then follow mo po ako dito sa ating Palabi Trader as usual na YouTube channel para updated ka sa mga reviews, or kung gusto mo is join ka dito sa trading group naman natin. Malapit na naman yung katapusan para sa next cycle ng members natin sa Patreon. So sa mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa usual viewers natin. Meron pa naman natitira. So check mo na lang po yan. Company reviews, may bagong stock na naman energy company. Mamaya tignan natin doon sa ating Twitter. Profit or loss, mga sample trades, basic indicators. So nag-aral ba tayo over the weekends na naman? Building fundamentals, yung mga risk management natin.
at yung ating mga PSC stock market studies, mga basic lang naman. Okay? Follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to. May i-share pala ako sa 2Trade Asia eh. Nakalimutan ko. So, mamaya na lang siguro. Meron silang bagong, parang may webinar sila eh. So, si 2Trade Asia. Pwede mo din i-visit sa sa Facebook po nila. Tapos, follow mo lang po ako dito para sa mga play to earn games natin. Medyo dedo yung mga play to earn games natin. Tapos sa social media, dito sa Facebook account, follow mo na lang po para updated kayo sa mga posts natin. Or dito sa Facebook page. Ayan, pili ka na lang po sa dalawa. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local market, US, at saka dito sa bandang cryptos. So silipin natin yung galawan. Wala pa yung summary ni Philippine Stock Exchange saglit. Ayan, so may suspended na dalawang stocks yan, denisoy natin, si Phoenix, saka si Chelsea Logistics natin, si PHR, ewan ko kung ano ba ang mangyari doon. Ayan, so ito, meron na tayong summary. Ayan, ito yung bagong IPO natin, i-post natin para makita natin lahat habang nagre-review tayo. Ayan, so dito muna sa summary natin. So net foreign sale pa rin naman, kaya nga medyo, ayan, medyo duda lang ako sa galaw ni PSA. Siyempre, very good kasi yung mga hawk natin na big caps, mga blue chips is gumagalaw nga po sila. Pero hindi natin alam bakit net foreign sale pa rin siya. So yung pinaka-winners natin, mining and oil, gawa nga po yan ni Nickel. Market siya ng laki, di ba? 9%. Bigla na buhay. Pati si FNI, pumitik din siya. Tapos services sector, 1.48 at saka yung finance sector natin, si BDO yata to, nag-up siya ng 1.68%. Ayan, so ito po yung bago nating IPO pala. So next gen, hindi ko na nababalitaan si Oceana Gold Philippines kay OGP kung ano nangyari sa kanya after ng IPO. So next gen energy eyes to launch 580 million IPO in July 2024. Ayan, ito po, medyo magaan. Tapos ang price niya is 1.68 pesos per share. Ayan, 580 million lang yan, no? So tingnan natin, mukhang kaya nilang paliparin to. Tama-tama, usong-usong ngayon yung mga lumilipad na stocks natin. Ayan, Dexter Choose, Next Gen Energy ICE 580 million from IPO in June. Ayan, ano mahawak na stocks niya, no? Yung isang Tio yata yung may-ari ng ng ANI, di ba pumipitik si ANI natin o siya din ba yan? Ayan, so nakalimutan ka na. Ayan, so ito po yung catalyst ng mga minero natin. So gold prices hit fresh record high at 2,454 USD per ounce. Tama na, per ounce siya. So nag-break out yung ating mga metal products natin. Ayan. So 6,682.78 yung closing natin at maganda nga 0.97. Hopefully, hindi siya trap. Costco, first quarter net income above call forecast. Ayan, double check mo. Merong nire-review to kahapon sa group namin. Meron siyang 4% na upcoming dividends. Max, profits inch lower as inflation stalls recovery. Hindi natin nakikita si hindi naman siya trending si Pizza, si Max, di ba? Hindi natin naman siya nakikita. Mrs. G registered a 16% decline in first quarter. Medyo mahina siya. Mercado Barkada, good teams communicate with their minority shareholders in times of uncertainty. So PNXC and Infra suspended for reporting failures. Ayan. So lalo nga na mga tennis stocks natin. Double check. Double check yun lang po. Altergy conducts first public Q&A since IPO. Ayan. Foreign funds bot. Ito yung mga binili. BPI, China Bank, East West, PNB, MFC, SLF, ASEAN, FPH, DNL, GSMI, ACAGI, JTCAP, AREITs, MEG, Robinson, Globtel, Converge, at saka si Dito. Ayan, hindi ko nakita yung mga sino yung mga binenta na stocks. So ito po yung catalyst kay kay Rojas and Company, rather RCI pala to. So Rojas and Company took advantage of the ongoing raid on its company by Bilionario Liviste to sell more shares and raise more cash. Ayan, nag-profit taking na. Ayan, so, yun ba yung dahilan kaya medyo namula si RCI natin. Mrs. G down siya ng 16%. In a weird way, the transfer of ownership and control of Manila Water from Sobel to Rason is one of the few lasting achievements of the Duterte administration. Ayan, panalo kasi si MWC umakyat ng umakyat.
So ito yung mga winners natin sa mining stocks. Ayan, copper, gold, climb to record highs. Ayan, kaya lahat ng mga minero panalo. Nickel, 80. So 7% si 80, si Mark, 3% FMI, 2.59. Pati si APX malit lang, 0.49%. Pero ang humila is itong si nickel at saka si AP. Ayan, so yan yung humila sa mining sector natin. So panalo lahat ng sector natin for today. Sharing my column this week are lower rates automatically good for stocks. History might surprise you. Ayan, may article si Ma'am April Tan. Fill invest rate signs agreement for expansion of GenePack services. Si Meg, ito ba balita natin kay Meg? Targets 40 billion in real estate projects and 145 billion in reservation sales for 2024, up from 100, laki ng value, no? Up from 139 billion last year. Ay maganda yung mga project ni Meg. ASEAN Corporation executes short-term loan agreement. Mrs. G stores, okay, down na yan. Shares in Rojas Holdings RHI hit the roof on Monday after news emerged of potential acquisition by millennial billionaire Leandro Libiste. Ayan, congrats na lang po doon sa mga merong RHI, sabi natin, multiple ceiling, sabi nila doon sa Instagrams kanina. Most likely, di ba? Siyempre. Ayan. So, ang tanong kasi, ano yung price binili? Ayan. At malaki yung price niya eh. Malaki. 5 billion peso. Ayan, ayan. Puro Rojas Holdings tayo kanina. So, Libiste has signed a term sheet with Pangilinan to invest 5 billion for an initial 71.6% Rojas buying spree si Leandro Libiste natin to save it from bankruptcy. RHI's current debt to banks amount to 4.4 billion. Parang team up Si MVP bumili ng shares ni di ba, ni SPNEC. Tapos ito naman si Libiste bumili ng shares nitong si RHI natin. Mga may ginagawa sila, di ba? So may team up yung dalawang bilyonaryo natin. Meralco 6 to renew expands its franchise expiring in 2028. Manila Water, Enrique Razon eyes local and international expansion of Manila Water operations. FCG plans 1 billion in capex to expand to 400 stores. So, si Figaro Coffee natin. SM is in hurry to tap its recently established 3 billion multi-issuer AMTN program naman. Ayan. So may capital siya. Ito yung mga winners natin for this year. Nangunguna pala si Bell, 137. Si Manila Water, hindi natin pinapansin pero up na siya ng 43%. EBS 38%, APX, di ba? 36%. Tapos si Macro Asia, pumitik na rin ng 25.06%. Malaki na rin pala ginalaw nitong si Mac natin. So LTG, may bago na naman pala dividend 0.3 special cash dividend. Tapos si ROX pala yan, Leandro Albiste will acquire ang laki, 71.6% stake. Wala pa yung price, Faces, marami siya kasing utang and reported 1.1 billion loss last fiscal year. Ayan, so mahilig bumili si Leandro Albiste yung mga laglag na stocks natin. So bill filed on MERS franchise expansion. Double Black Eye. So ito nga, naka-trading hold. Phoenix at saka si Chelsea Logistics naman natin. Sino pa to? Infra. Ito yung tatlo naka-hold. C, PNX, Infra. Ayan, baka meron kayo. So naka-hold po yan kasi may reporting issues. Tapos si Dow Jones, Nasdaq, S&P is actually okay naman yung galawan nila nung last Friday. Okay? So yun po yung mga news natin. Ayan. So padalas-tas ulit. As usual po, yung mga gusto po sumali sa trading group, open po yung Patreon channel natin. So ito yung way natin na magkakasama sa trading dito sa PSE. So kung ano yung binibili natin is nandito sa mga listahan natin. Okay? So kung sumali, open po yung ating Patreon channel naman. Ayan. So tingin tayo ulit dito sa PSE. Gumaganda yung yung galaw ni PSE natin, tingnan natin, hopefully hindi ampaw yung galaw natin. Kasi ang ganda tignan pag lumampas ulit tayo ng 6,700. Kaya lang, ang napapansin ko lang sa kanya, wala pa rin kasi tayo net foreign buy, 248.11 million net foreign sell. Ano ba mauna?
price action or ano ba panalo? Price action o net foreign buy? Siguro sa short term, price action syempre kasi maraming gumalaw ng mga stocks natin. So nagkaroon siya ng higher low formation tapos ascending triangle tuloy yung tingin natin sa kanya. So for the short term, maganda siya kasi gumagalaw eh. Maraming gumagalaw ng stocks. Kaya lang uh, for sustainability para mag-stay siguro tayo matagal sa 6-7, kailangan talaga meron tayong net foreign buy dito sa market. So nakita naman natin last time, di ba? So itong drop nga natin na to, malakas na to kasi marami tayong net foreign sell dito sa market. So nandito pa rin naman sa sideways si Philippine Stock Exchange natin, yung mga big caps na stocks natin. Nakakulong pa rin naman tayo. Pero meron siyang tendency na breakout na kasi nandito siya sa malapit sa resistance sa 6,700. Tapos meron nga siyang binuo dito na slightly higher low, di ba? So kaya gumanda yung galaw ng ibang big caps na stocks natin. Hopefully, sustainable lang siya. Ayan. At mali yung analysis natin na hindi niya kaya kasi wala tayong masyadong net foreign buy dito sa market. Ayan. So tingin tayo dito sa mga winners natin. Wala akong makita na tignan mo. Puro green yung nakita ko na galawan. So maraming gumalaw. ICT 1.6, BDO 0.94, si Globo hataw 1% Converge 2.67, BPI 2.93. So ito yung mga winners sa big caps ha. Si Nickel 9.85%, Jollibee 1.77 and Manila Water is 3.2%. Si Bloom umakyat din siya at saka si Meg more than 3% saka 4%. Wilcon pala lakas eh. Kaya din pala Wilcon din nag-breakout yung galaw niya dito, nag 8%. Ayan. Dami maganda pala na galawan for today's trading natin. Ayan. So, pero yung pinaka-winner, si Rox natin kasi nagsiling bago yung kanya trading suspension. Ayan. So, nagsiling muna siya. Tapos, si Kep, 12%. Si Nickel, 9%. Wilcon pala yung sa panalo na sa blue chips. 8%. Si LAN 5% nabuhay o GEO 5%. Yung mga penny stocks natin nabuhay. OR 4.92, PHA 4.79. Ang daming gumalaw na 4% for today. Si Bloom, CNPF. Ano ba itsura ng CNPF? Ayun, bumabalik. 3.55 si Eli, 3% si STN. O nabubuhay si STN natin, 3%. OGP, okay. Gumalaw si Oceana Gold. Ayan. Congrats doon sa mga nag-IPO. Ayan, pabalik na po. Hopefully matuloy yan. Laki din, 50 million yung ano niya, traded value. Ayan. Sumipa si OGP. Nahanap ko kanina. FCG, nag-breakout na ba? Hindi kasama sa trending stock si FCG natin, Ayun. So maganda din yung galaw niya. Converge. IMI, so nagre-recover lang si IMI. Ayan, dami. Ang daming berde sa galaw natin for today bukas. Kaya baka puro profit taking naman tayo bukas. KPH minus 8%. ATN. Okay, green to kanina umaga. Nag-drop siya. 6.9. Ayan, yung mga breakdown na yan kasi medyo iwas na iwas tayo sa mga breakdown 4% si PXP, si Bell. Ayan, nag-profit taking si Bell. 3.6%. Sino pa? EBS minus 3.59%. RCI minus 2.44%. Nagpuntahan niya lahat kay ROX. Monde minus 2%, Balay minus 2%, Plus minus 1%. SPNEC hindi makarecover minus 1.85%. Okay? So yun po yung mga movers dito sa market natin. Okay, so maganda tingnan si Philippine Stock Exchange natin, kaya lang medyo ampaw, sabi natin. Ayan. So ito naman yung galawan po dito sa US market. So makita malakas din Nasa future 0.2, do future 0.04, S&P 0.12 percent. So mukhang si Nasdaq yung gagalaw mamayang gabi. So most likely maganda ulit yung closing ng US market. Tapos dito naman sa European markets, mix May konting mix pero mas mataas yung mga berde, and then dito sa bandang Asia is halos lahat naman is berde maliban dito sa Indonesia. Ayan. So nandiyan si Elon Musk. Ayan, okay naman lahat. Ayan. So very conducive pala sa trading yung Asian markets. So dito naman sa crypto, okay, mapula lahat ngayon. Pero siya, umakyat naman si Bitcoin, di ba? So 67K na nga siya.
si Ethereum 3.1, and then 574 si BNB. Pero parang ngayong gabi is, ayan, parang gusto mag-profit taking dito sa bandang cryptos natin. Okay? So pag-usapan natin yung mga trending stocks. Unahin natin si Converge. So yun nga, 'di ba, binabantayan natin 'to kasi nga nagti-trending lagi si Converge. Okay, so eksakto pa lang pala, hindi pa masyadong breakout yung candle natin pero on the way na siya. So kanina siguro nag-close siya ng medyo hanggang dito sa week niya, 10.18 yung pinakamataas. Breakout na yan. Pero malapit naman na, di ba? O halos breakout na siya. So tingnan natin kasi maganda maganda yung magkaroon siya ng breakout kasi matagal na siya na lugmok yung price niya. So pag nagbe-breakout kasi yung price niya, meron siyang rally kahit papaano, may rally na konti. Hindi man siya bumabalik doon sa previous peak natin na 30, 20 pesos. Meron naman siyang galaw. Kaya siguro maraming nakabantay dito kay Converge natin. Eh. So pa-overbought na yung ating RSI pero wala pa naman. So hindi pa naman siya abot doon. Pero pa-overbought na yung yung galawan po niya. So very good. Pag nakita natin to ng breakout is titingin tayo dito, no. Ito yung pinakamalapit pero pwede nating targetin to 11.3. So saka na pag nag-breakout yung price kasi baka mauntog naman siya, di ba? Pero meron siya net foreign buy ngayon, 14.54 million, and then meron siyang gain na 2.67% for today's trading naman natin. Okay? So good vibes para kay Converge. Next si Nickel. So yung mga minero natin is congrats doon sa nagtiyaga kasi lumabas yung neto yung first quarter earning neto, medyo pangit si si Nickel. Pero tumataas yung presyo ng mga produkto niya. So, pwedeng makatulong yon para gumanda yung price action natin. So, breakout na rin siya dito sa downtrend and on the way siya para i-break yung MA 100 natin. So, ngayon, ito yung pinakamalapit na resistance ng price action natin. Hindi ata naka-arrange yung mga chart ko. So, on the way siya na mag-breakout dito. So, medyo malakas yung sipa niya. Baka or naka-breakout na, no? Baka kayanin niya i-touch tong next na resistance level which is 4.68. Lalo na meron tayong global catalyst. So, kung tumaas ng tumaas yung global products, pwede. May chance na i-break natin tong 4.6. So, malakas din yung sipa niya, 9.85%. And then meron siyang 1.16 million na net foreign buy dito sa markets. So yung iba na minero natin, halimbawa si FNI, nag-breakout na sino pa isa? Si Mark, halos mag-breakout na rin. Dami, no? APX, ano ba itsura nito? Lakas ng APX, so puro green yung nakikita natin sa kanya. Okay, so maganda lahat ng ng mining stocks natin. Next, support. Kung naghanap ka pala ng support is pwede po dito sa 4.23. Next, Mega World. So, representative ng properties natin. Lakas ng sipa niya din, no? May dividends ba to? Wala pang announcement, no? So, sumipa siya, no? Ito yung breakout area natin kanina. So, nag-breakout siya and then tumuloy. So, lumusot pa ng konti sa MA 100 pero nag-pause siya. So, dito natin ilalagay yung next na resistance natin. O, 2 peso na lang kasi 1.9 siya, no? Malayo ba? O dito muna siguro 1.95 bago tayo pumunta sa 2 pesos. Ayan. So maganda rin po yung galaw ni Meg. Nakabuelo siya. And maganda yung volume niya kasi kahit pa paano meron siyang maliit na net foreign buy. So 4.97%. Malakas na yan. Nasipa ni Meg. So kung nag-accumulate ka, di ba sabi natin, bumabalik naman yung mga blue chips natin. So halos 8% na yung binalik nitong si Meg natin. Ayan. So, ganun din naman yung iba. So, hindi nga lang masyadong obvious. Alam ba, si Ali, di ba, pabalik yung price action niya sa properties to, si SMPH. Ayan. Ayan, SMPH, medyo nag-pause. Si Robinson, ito, Robinson, alaga natin to is okay siya. Maganda rin. Si BLL, ano ba nangyari? Kay BLL, hindi pa nagbe-breakout si BLL natin. Pero eventually, si Double Dragon pala, ayan. So, property din naman to, di ba? Ayan, gumalaw din siya ng 1.82%. Okay? So, maganda yung prospect ng mga properties. And then, next si Kep. So, lakas ni Kep, no? Tumigil sa arangkada. So, bawing-bawi na yung mga yung mga merong 200% dividends kasi ang compute natin last time 6 pesos. Yung parang break-even niya. So, ngayon is 6.8.
So, ibig sabihin, kumikita na ng halos 12% yung mga pag nabayaran sila, syempre dito sa 200% na dividends, very good yun. Pero parang panalong, hindi, tamang computation natin. Diba? 46 pesos last time. Okay. So, pero at least panalo na, di ba? 12.21. So, bumabalik si Kit natin. So, meron siyang volume, 15 million, lakas ng tulak niya eh. So, okay, lagyan natin. Resistance na lang kasi ito yung conso area niya last time. At meron siyang gap. So, ito yung pinakamalakas na resistance area. Nasa 8.7. Ayan, nag-bullish yung yung RSI at saka yung itsura ng MACD is pa-recover na. Kahit na ang laki na ng ginalaw niya, pa-recover pa rin yung itsura ng MACD. Ayan, 100%. Grabe, no? Namigay siya ng 200%. Kaya lang, medyo mababa kasi ito eh. And then, nung nag-price reverse siya, nagbalikan yung mga traders natin, namigay siya ulit ng another 130%. Tiba-tiba yung mga holders natin kay KEP. Okay? So ilan muna? Parang meron pa nga kasi puro green yung pinapakita na kandila. RCI, so ewan ko kung pagod na si RCI natin. So umakyat siya kanina, nag 11% yata to eh. Subukan nating Medyo matagal din siya 10%. Medyo matagal din siya sa 10%, 11% kanina si RCI. Pero mukhang napagod na siya. Ayan, so nag-profit taking yung ibang holder siguro natin kasi last halos mag-ceiling naman siya, di ba? Nung Friday na galawan natin. Ayan. So ito yung pinaka-trend chart niya which is parang ito yung sinusundan niya. Magko-conso ba tayo dito sa area na to? And then retest ulit dito bago umakyat. Lalaki ng niya, laki ng trading range nitong si RCI natin. So watch out na lang dun sa holders natin, lalo na yung kakapasok pa lang. Hopefully hindi siya bumaba below 3.8 or below 4 pesos. Kasi kung hindi, maghanap siya ng support dito sa medyo mababa. So pero may bago tayong catalyst, di ba? Kay Libiste, stocks natin. So negative 2.44%. 164K net foreign sell. So bullish pa rin naman yung ibang indicators natin kahit na pero gain pa rin loss lang siya 2.44%. Mali yung basa ko kanina, sabi ko gain. So loss pala yon, negative 2.44% si RCI. Napagod na siguro si RCI natin kasi ang laki nga naman ng binigay niya last Friday. Okay? And then lastly, so ito yung bago natin pag-uusapan for the week, si Rojas natin. So nagsiling pa siya eh. So meron nakahabol sa kanya 319K lang Ayan, meron siya nakuha dito. Congrats na lang doon sa mabilis yung kamay. Pero 6 trades lang eh. Talagang siya eh. Tinapat na sa ceiling kasi ayan, may bago kasing investor. Tingnan mo nga naman tong stock natin na to. Patay na patay pero bigla na buhay yung price action niya. So hindi ko muna lalagyan to ng resistance kasi alam natin na pipitikin itong si Ross natin kung kailan siya magbubukas. So dito yung disclosure niya. Lifting date is ang tagal May 31. Ayan, pahinga muna yung mga holders natin dito kay Rojas Holdings kasi eventually magkakaroon to ng volatility. So ang nga lang dito, pabilisan, palakasan ng loob kasi biglang sisipa yung price action niya. So bantayan niyo na lang sa katapusan po yung balik sa trading nitong si Rojas. Meanwhile, siguro pagtutuunan ng pansin yung ibang libiste stocks natin, si ABS, si RCI, sino ba yung mga trendings natin? Si Bell at saka si KEP. Ayan, yun yung mga lagi nagtitrending as of this time naman. Okay? So wala muna tayo pag-usapan dito until katapusan. Congrats na lang po dun sa mga long-term holders natin. May nakapansin dito kay Rojas Holdings which is etong si Mr. Leandro Libiste. Parang nagpasaan lang sila ng shares ni Manny Pangilinan, di ba? Manuel Pangilinan, MVP, di ba? So, ang daming shares na binili si MVP kay Libiste and then yung kinita ni ewan ko lang kung yun, pero wala naman siya sinabi na ipapalit niya yung shares. Pero syempre kumita siguro siya and then yun yung pambili niya kay dito kay Rojas Holdings naman na. Marami pa siyang pera siguro pambili ng Rojas Holdings naman natin. Okay? So yun lang muna. At least buhay yung market natin. Meron tayong mga pag-uusapan. Hindi masyadong tulog sa PSE kahit wala tayong masyadong net foreign buy. So sa mga blue chips, medyo mabagal yung galaw kasi wala tayong masyadong net foreign buy. Pero sa mga small caps, matunog na matunog yung mga libiste stocks natin. Okay po, so ilan muna.
bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys ha, kung gusto mo ng guide. Tapos crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, ayan, Facebook page, Bodega Peak, ayan, follow mo na lang po yung ating Twitter and Patreon channel sa mga gusto ng guides sa trading, investing sa Philippine markets. Sali ka lang po dito. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.